Shalom sa mga kapatiran na nandito ngayon sa weekly gathering o weekly scriptural study ng Assembly of Yahweh Philippines, mga kapatid. And shalom din po sa mga kapatiran na later on manunood o makikinig sa Republish. Ngayong araw po ay Miyerkules, mga kapatid. 08/27/2025 at ang oras po ay 6:40, mga kapatid. Ito po yung ating oras ngayon, araw po ng Miyerkules ayon sa Gregorian calendar, mga kapatid. So, sa ating special topic sa weekly scriptural study na ito is we will discuss about dress code, mga kapatid. And hindi po ito dress code ayon sa mundo, kung ano yung dictate or dikta ng mundo o sanglibutan, mga kapatid. Ito po ay dress code ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po ang ating tatalakayin sa oras na ito, mga kapatid. So, please allow me to share our PowerPoint para pagbulay-bulayan po natin, mga kapatid, ang ating topic na ito. And let me click here some button for the sharing of our sharing of our PowerPoint, mga kapatid. So meron tayong kunting PowerPoint na ready at nawa ito'y makakatulong din po, mga kapatid, sa ating discussion. So ito na nga, Abay Uwas dress code. Ito yung ating tatalakayin ngayon, and this is part 1, mga kapatid, no? This is part 1 po. And ibig sabihin, meron pa tayong part 2 or meron pa tayong part 3, mga kapatid. So sa part 1, we are trying to lay a foundation, mga kapatid. Ano ba talaga yung dapat spiritual foundation when we think about dress code, mga kapatid? So ito na nga yung ating layunin sa part 1, mga kapatid. And hopefully sa part 2, titingnan natin kung ano yung mga tinuturo ni Yahushua, which is also related dito sa dress code, mga kapatid. So, yan po ang ating abangan para sa part 2, mga kapatid. So, bilang pagkilala sa pangalan ni Abba Yahuwah, basahin ko po ang Taalyam. Okay, Taalyam chapter 37 verse 4. If you remember this scripture, di ba, mga kapatid, nung mga binata pa tayo, we used to quote this scripture, di ba? Lalo na kapag pag-isipan natin yung mga lifetime partner, di ba, mga kapatid? Tahalyam 34 verse 7, kay Yahuwah, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng ang ang mga nasa ng inyong puso ay iyo'y ibibigay niya. Okay? Kung sa English po, delight yourself in Yahuwah and He will what? Give the desires of your heart. So yan po ang nakasabi po, mga kapatid, sa English. And take note doon sa verse 1, na-highlight po natin sa verse 1 na do not fret because of evildoers. Hindi tayo mag-think o hindi tayo maging jealous, mga kapatid, dahil ah, kung bakit yung mga evil people, yung mga wicked people, they are prospering, mga kapatid. Hindi tayo dapat ma-get jealous sa kanila. Yun po yung verse 1. So instead, dito ngayon sa verse 4 ang highlight natin, but instead, delight yourself before Yahuwah. Yun po ang dapat nating tutukan, mga kapatid. Hindi tayo dapat ma-dissuade or ma-derail, okay, doon sa pag-isip or doon sa pag-unawa kung bakit naging prosperous yung mga wicked people.
mga kapatid. Hindi tayo dapat nakafocus doon. But instead, ano po, saan po tayo nakafocus? Ito na nga mga kapatid, no? Instead, we delight ourselves before Abba Yahuwah. Noon, ang ating understanding dito is very much subjective. Paano ba tayo mag-delight? Di ba? Very subjective po yung ating how we delight ourselves before Abba Yahuwah. But mula nang nakilala natin si Abba Yahuwah, mga kapatid, naintindihan natin na the way to delight before Him is what? To obey, to do His Torah. Yun po yung pamaraan na kung saan ang isang tao na nakakilala sa Kanya ay gagawa ng masasabi natin na delight. Okay? We delight ourselves in Abba Yahuwah. Why? How? By obeying po. By doing His commands o yung kaniyang Torah, mga kapatid. So, yan po. Nais ko pong i-highlight yan, mga kapatid. Kasi po, ito po yung nakasabi dito sa ayon sa Psalmist. Kay Yahuwah, ikaw ay magpakaligaya. And how to do that is we delight ourselves in the observance of the Torah, in obedience of the Torah. Yun po, mga kapatid, ang dapat nating bigyan ng pansin. At kung yun po ang ating gagawin mga kapatid, tinan mo yan, at ang mga nasa ng inyong puso, yung what you desire, mga kapatid, ano po ang mangyayari? Yun po ay ibibigay niya. Okay? I believe mga kapatid, if if one person delights in the Torah, delight in the word of Abba Yahuwah, I believe mga kapatid na kung ano yung kanyang pag-delight doon sa Torah at mga salita ni Abba Yahuwah, I also believe na what is in his heart are all good things mga kapatid. Okay? Walang mga selfish or mga makasalanan na mga desire o just like evil desire. Walang magkaroon, hindi po siya magkaroon ng mga evil desire, selfish desire, mga kapatid, kung ang kanyang pag-delight ay nandoon po sa Torah. Katulad nung mga binasa natin kay Daud kanina, na yung kanyang heart is always inclined to do the Torah, to do the word, to do the Torah of Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po, as we have explained it, na where your treasure is, there your heart will be also, mga kapatid. Kaya dito, balikan natin ang ating treasure is doon sa Torah ni Abba Yahuwah. We delight in the Torah of Abba Yahuwah. Then take note mga kapatid, meron siyang promise, okay, na ibibigay niya, i-grant niya kung ano man po yung mga desires ng ating puso. That being said, ito mga kapatid, yung apat na mga titik sa pangalan ng ating Aba na kailangan nating kilalanin, the tetragrammaton, mga kapatid. Ito na nga po, Yad, He, Uwa, He. Na kung ating pong babasahin, ito po ay letter Y plus AH. Itong He ay AH po yan. AH. Ito po ay AH. Kaya magiging Ya-U-A. Yahuwa. Yahuwa po, mga kapatid, ang ating Aba na kung saan kailangan tayo mag-delight sa Kanya. Wala tayong duda sa mga titik na yan, mga kapatid. Bakit po? Kasi nandyan po nakareflect sa mga titik sa mga pangalan po ng mga scriptural character. And take note, kapag balikan natin yung Paleo-Hebrew Yehudyat ay walang double U. Okay? W, but instead, U or U, mga kapatid. Katulad sa pangalan ng Judah, ni Judah, yan po ay Yahuda. Elijah, yan po ay Al-Yahu. So, wala tayong duda dito sa mga tetragrammaton, mga kapatid, kasi yan po ay nag-reflect din po sa mga pangalan ng mga scriptural character.
katulad ng Matthew or Matat, Yau, mga kapatid. Yan po. So, praise kay Abba Yahuwah dahil sa mga pangalan din po ng mga scriptural character ay na-confirm din po na tama yung tetragrammaton. Hindi pa natin na-highlight dito na meron pang mga Moabite stone na kung saan doon nakakulit yung tetragrammaton. At meron din pong sa museum ng Israel o Jerusalem, mga kapatid, Jerusalem, meron pong ah, bato na kung saan nakakulit din po ang pangalan ay yung pangalan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po, hindi lang ito galing sa Hallelujah Scripture or sa ano pang mga translation, but meron din pong other references. And when we declare, ito na nga po, let's proceed po kay Yehosha, mga kapatid. Talking about Yehosha, unang Yaokanan 4 verse 3, mga kapatid. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Yehosha ay hindi sa alwa. Ito ang espiritu ng anti-masyak na iyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan. So, we've been talking about here about yung espiritong hindi ipinihayag si Yehosha, okay, ay hindi sa alwa, mga kapatid. Ito yung espiritu ng anti-masyak, mga kapatid, na kung saan yung espiritu ng anti-masyak ay talagang nandito na, mga kapatid, sa sanlibutan. Okay po? So, yan ay malinaw, mga kapatid, ayon sa unang Yaokanan chapter 4 verse 3. So that being said, mga kapatid na manonood sa Republish, ito na nga po yung limang mga titik. Kung si Abba Yahuwah ay may apat tetragrammaton, ang Messiah po ay meron siyang limang mga titik. So, yan na nga, first three letters, pareho po sa pangalan ni Abba Yahuwah. Then itong Shan Ayan, mga kapatid, yan po ay tunog ng SH na tunog. Ito po ay tunog na A or Ayan. Kaya kapag basahin natin yan, yan po ay Yahusha. Yahusha. Yahusha po, mga kapatid, ang ating Messiah na kung ating tatawagin po siya, ang ibig sabihin po noon, Yahuwah saves and Yahuwah delivers. Kaya ganito kamahalaga kung bakit iiwan na natin yung si JC, mga kapatid. Bakit po? Kasi kung tawagin mo si JC, hindi yan makakonect sa pangalan po ni Aba Yahuwah. Unang Yaokanan o John 5:43, mga kapatid. Yahushua said, I came in my Father's name and you did not receive me. But if someone else come in his own name, him you receive. So yun po ang nangyayari, mga kapatid. Someone else come in his own name. Yun po ang tinanggap. At anong pangalan po yun? Walang iba, mga kapatid, kundi yun, ang JSUS, na kung saan yan po ang itinuro po ng mga Greek writers, mga kapatid. Okay po? So, yung pangalan na yan ay Jesus ay walang ugnayan po. Hindi po siya makakonect sa pangalan po ni Aba Yahuwah. Kaya mga kapatid, no offense doon sa very diehard doon kay JSUS. Bakit po? Kasi malinaw po doon sa John 5:43, mga kapatid. If you are not convinced, then basahin niyo po yung talata na yan. So, when we read Matthew 1:21, ang totoong pangalan diyan is Yahushua, na ang ibig sabihin, for he shall save his people from their sin. Tinignan natin, mga kapatid, itong Jesus sa Greek. Talagang walang connection doon sa kaligtasan. Okay? Salvation, kung tingnan natin yung Greek, yan ay soteriology. Okay? Soteria o soteriology, mga kapatid. So, kaya walang connection yung Jesus doon sa word na saves o salvation. Wala ngang connection, mga kapatid, whatsoever. But
ang pangalan na Yahusha connected dito sa word na saves. Bakit po? Kasi itong siya, yung siya na yan, okay, Yahu, yun ang pangalan ni Aba, yung siya na yan, mga kapatid, is coming from the Hebrew Yehudiat word Yasha. Na ang ibig sabihin ng Yasha, mga kapatid, okay, ito na nga po. Ang ibig sabihin ng Hebrew word Yasha means saves and delivers. So, yung pinaka-root ng word Yasha, which is saves and delivers, yan din po ay pangalan, bahagi sa pangalan ni Yahusha, mga kapatid. Kaya, when you declare Yahusha, we are declaring Yahuwah saves and Yahuwah delivers. So you might say, Brother Dan, bakit ba nangyari ganun na iba yung mga na-translate? So, ito na nga mga kapatid, merong prophecy ayon kay Ramya o Jeremiah chapter 8 verse 8. Na itong prophecy nito mga kapatid ay tinutukoy dito yung false pen of the scribes. So, ibig sabihin, yung mga manunulat, yung mga scriba, yung mga scribes, mali po. Hindi po tama ang kanilang mga isinulat. But yung mga false, yung mali, ang kanilang mga isinulat mga kapatid. So, that being said, dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, Yahuwah po ang ating Aba, Yahushua po ang ating Masyak, mga kapatid. At yan po, all esteem and praises kay Aba Yahuwah. Aba Yahuwah's followers are constantly challenged with so many issues in kaya, in life, mga kapatid. Di ba po, mga kapatid? For example, on food, okay? Ano ba yung dapat nating kainin? Ano ba yung hindi natin dapat kainin? So, related to dietary laws, mga kapatid. Okay? So, yun po ang mga issues na we wrestled with. Yung iba, may mga hanap buhay na related, may mga hanap buhay yung iba na nakasulat doon sa dietary laws, okay, na considered unclean yung mga pagkain na yun, but yung iba nagiging ano rin po, source ng kanilang ano po, hanap buhay. O, di ba? So, yun, anong gagawin mo natin doon? Kung tayo ay kapwa at tayo ay totoong mananampalataya na ni Aba Yahuwah, then yung hanap buhay natin ay related doon sa mga unclean food. So, ano ba? Iiwan na natin yung hanap buhay na yun? Halimbawa, pagtitinda ng baboy. Kasi kung hawakan mo yung karning baboy, di ba, you'll become unclean ayon po sa dietary laws ng Leviticus 11, di ba? So, kung ikaw ay nagbebenta, kung tayo ay nagbebenta, o ano na, we are also promoting, di ba? We are also promoting people to eat what? Unclean food. So, yun, ito yung mga challenges na we are facing, mga kapatid. Added to that, and of course, what I'm saying here is, kung ano yung nakasulat doon sa Torah, then dapat nating sundin, mga kapatid. Now, another issue is not only on food, but also on clothing. What to wear and what not to wear. Ano ba yung dapat nating mga pang isuot, mga kapatid? Kung titingnan natin, ang mundong saan tayo gumagalaw, meron po silang system. Okay? At meron silang mga pamaraan na halimbawa gusto nilang i-promote ang isang style ng pananamit. Okay? I-post nila yan o what na pa yung mga paraan nila hanggang sa magiging trending yung post na yun at mula noon magkakaroon na po ng mga iba't ibang mga design. Kaya napakabilis po yung pag-spread out ng mga style ng mga ah, pamaraan ng mga dress issues, mga kapatid. So, yun po ang mundo kung saan tayo gumagalaw, mga kapatid. So, ang question is, do we also do that? Okay? Do we compromise ourselves na kung ano yung kanilang mga kasuotan?
na makamundong mga kasuotan? Yun din ba din ang ating susuotin bilang mga made apart na mga tao ni Aba Yahuwah, mga kapatid? So, we are we are always faced with constant challenge on this, mga kapatid. Kaya kung wala tayong malinaw na pag-unawa kung ano yung nararapat, mga kapatid, then wala tayong magiging batayan. Okay? So, yan po. And many more issues na, kumbaga, ah, baka hindi pa natin na-encounter but expect tayo na marami pang mga issues ahead, mga kapatid. In today's study, we focus on spiritual clothing. Yung dress code na ating pag-usapan today, mga kapatid, sa part 1 is laying the foundation. Ito yung mga bagay na spiritual, mga kapatid. So, ano pong ibig sabihin nitong spiritual clothing? That is the cloth of righteousness. Nasabi ko na kanina sa pang-opening natin, mga kapatid. So, the dress code that we are focusing now is more of the spiritual clothing, which is really the cloth of righteousness, mga kapatid. But please do not misunderstand me kasi part 1 pa po ito, mga kapatid. So, meron pa tayong part 2 or part 3, abay o willing, mga kapatid. So, for now, ito po yung ating focus. But sa susunod na mga ano po, we will really discuss about yung mga issue on modesty, mga kapatid. Pag-usapan natin yan sa part 3, mga kapatid. Okay, so paano natin i-define ang dress code, mga kapatid? Ayon sa ating source, defined as set of rules, usually written or posted, requiring manner of dress code. Halimbawa, sa school, o, di ba? Kung NUP or UP or UC o ano yung mga university, di ba? O iba't ibang mga schools. Bawat mga estudyante na pumapasok doon kasama yung mga teachers, meron po silang certain dress code. Kasi po yung certain dress code na yan ay ano po yun? That will what? Tell the kind of group they are. Or that will reveal kung saan po sila what na belong. Are you following, mga kapatid? O, di ba? So, kapag tingnan mo yung kanilang attire, right away you would know, ito ay UC. Yan ay San Carlos. Yan ay UP. Di ba? Yan ay Cebu Normal. So, by their attire, mga kapatid, right away, masabi mo kung where they belong, mga kapatid. So, dapat ganun din po sa atin bilang mga kapwa believer o bilang mga believer ni Abba Yahuwah and Yahushua, mga kapatid, dapat meron din po tayong certain dress code that would tell, mga kapatid, okay, that would reveal na yan sila ay mga ano, di ba? Sila ay mga tao na naniniwala, nanampalataya sa ancient name na si Aba Yahuwah Yahushua Hamashiach. O, di ba, mga kapatid? Kapag sabihin natin na Pentecostal oneness, ano po yung makikita mo sa kanilang mga dress code? Are you familiar with them, mga kapatid? Lalo na kanilang mga babae, ano po yung kanilang mga kasuotan? Long dress po. Correct. Mga long dress yan sila. Wala kang makikita dyan na nag-sleeveless. Why? Because yun po yung tinuro sa kanila na tayo na bilong sa grupo na ito po yung ating dress code. Kasi sa dress code na ito, makikilala po. Okay? Makikilala po kung saan po tayo na bilong. Okay? So, yun na nga, mga kapatid, no? School, another is workplace, kung saan kumpanya po kayo nagtrabaho, o bawat kumpanya merong mga dress code yan. Or club or groups, mga kapatid, at marami pang iba. So, ito ay hamon sa atin, mga kapatid, dahil tayo ay mga believer ni Abba Yahuwah. Okay?
dapat meron din tayo mga kapatid. Because that will show or that will reveal na itong mga tao nito, they're wearing this, this is how they wore, so they also represent something. Okay? Kung sila man ay nag-represent ng school, company, or certain group, bakit hindi tayo? Okay? So dapat tayo din po, mga kapatid, ay would also represent kay Aba Yahuwah. At dapat makita din po doon sa ating dress code, mga kapatid. Okay? Or a customary style of dress for a group. So yun po yung ating definition, mga kapatid. And please, as I have said it, ngayon po ito po yung ating tutukan, mga kapatid, as part of this dress code of Aba Yahuwah, mga kapatid. Okay po? So, talking about spiritual dress code, balik tanaw tayo sa yung sinaunang mga tao talaga, no? Kasi usually itong Barashat o Genesis 2:21 hanggang 24, usually kailan ito na maririnig natin? Kapag merong wedding, di ba? So, kapag may wedding, ito talaga yung ating maririnig. Pero ngayon, maintindihan natin na meron palang ugnayan ito sa ating dress code. Okay, can I ask volunteer to read, mga kapatid? Anyone would like to volunteer? May mga apat dito na mga lima. Yes, may mga lima tayong mga references. Opo, anyone? Na ako po, Brother Dan. Salamat, Sister Bakar Sayaw. Ito po ay English and then later on meron po tayong Tagalog. Go ahead po, Sister. Parashat 2:21. And Yahuwah, Alua, caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. 22. And the rib which Yahuwah, Alua, had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. 23. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. 55. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Okay po. Ito So, yan. yun po yung English na version, mga kapatid. So, salamat, Sister Bakar Sayaw, sa magandang pagkabasa. So, mga kapatid, ito na nga yung ating laging na-highlight kapag may kasal, okay, may wedding, ito po yung ating naririnig. Okay? Talking of how Adam and Eve were solemnized by Abba Yahuwah himself in the garden ng Eden o Adan, mga kapatid. So, yan po. We are very much familiar of this, mga kapatid. Doon sa pagpapaliwanag na in matters of the husband and the wife. Okay? Uh, I-highlight natin right away dito, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave into his wife, and they shall become one flesh. So, ito na nga yung kasalan na nangyari doon, mga kapatid. So, after the declaration na they are now husband and wife or they are now one flesh, mga kapatid, ito yung verse 25 na sinabi, and they were both naked, and the man and his wife and were not ashamed. So, sila yung mga hubad at hindi po sila nahiya, mga kapatid. So, basahin muna natin itong Tagalog para ma-confirm po kung ano po yung sinasabi dito. Sister Bakar, sa iyo, pwede ba patuloy mo pa Yes po. sa Tagalog? Ah, 21. Kaya't pinatulog ng mahimbing ni Yaua Alua ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon.
22. At ang tadyang na kinuha ni Alua sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. 23. Sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Hmm. 24. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Okay. So, yan po, no? Ang Tagalog version ay pumipisan, okay? Doon sa English kanina, they were both naked. Okay po? Yan, no? Mahalaga i-compare natin. See? They were both naked. Okay? So, doon sa Tagalog, sila'y pumipisan at naging isang laman. Ang babae at ang lalaki, mga kapatid. So, talking of dress code, mga kapatid, talking of dress code, ito po is about nakedness. Okay? So, take note na sa panahon na ito, mga kapatid, sa panahon na ito, wala pang kasalanan. Okay? So, walang kasalanan, meaning hindi sila aware what is what? What is good and what is bad. Wala silang awareness, mga kapatid. So, spiritually, ito yung kanilang kalagayan, mga kapatid. They were both naked, okay? Pero hindi sila nahiya. So, yung presence of shame was not around when there was no sin, mga kapatid. Are you getting the idea? So, ibig sabihin, at the very first day or sa unang mga panahon na sila'y nagsama, mga kapatid, nung wala pa ang kasalanan, wala talagang issue doon sa dress code. Kumbaga, walang issue doon sa magdamit sila dapat. Okay? Because ang totoo is, they are all naked. Okay? At hindi issue yun. Kumbaga. Okay? Hindi issue yung nakedness sa panahon na ito. Yun ang totoo nilang dress code, mga kapatid. So, yan ay malinaw po na kung sundin natin itong kwento doon sa chapter 3 nung sila'y nung sila'y lumabag na sa kagustuhan ni Aba Yaua, nung sila'y kumain doon sa prutas na ipinagbabawal, ano nangyari sa kanila? Okay, wala tayong reference dito but makikita natin sa chapter 3 po. After they ate the fruit, anong napansin nila, mga kapatid? Naalala niyo po? Ano po? Nung sila'y nakakain na, dito wala pa sila, hindi pa sila nagkasala rito. They were both naked at hindi sila nahiya. But nung sila'y nagkasala na, anong nangyari? Pumasok na yon, what? Yung awareness. Okay? Yung kaalaman, yung knowledge, yung consciousness. Ay, o di ba? Ay, mga hubad pala tayo, di ba? So anong ginawa ng dalawa? Sa kwento, di ba? Alam natin sa chapter 3 ng Barasya. Kumuha sila ng mga dahon. At anong ginawa nila sa dahon? Ano nila? They sew it. At itinabon sa kanilang nakedness. So mga kapatid, doon na nagkaroon ng problema nung ang tao ay nagkasala na. But originally, they were all naked. Something that they are not ashamed of. Why? Because ito na nga yung kanilang spiritual clothing.
yung kanilang spiritual na clothing, which is really sa original yung nakedness na meron sila, mga kapatid. So, moving on tayo dito sa susunod po na mga references. Dito naman po tayo sa 1 Samuel chapter 19-20. Okay, can I ask another reader? Kasi ito naman po ay English and then following is also Tagalog. Anyone can help me read this? Salamat po, Sister Bakar Sayaw. Anyone? Please volunteer. Brother Kwento. Dan, Oh yes, Brother Pio, go ahead po. 1 Samuel 19:20. And Saul sent messengers to take Daod. Opo. Daud, and when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the rook of Alua, Yahuwah, was upon the messengers of Saul, and they also prophesied. Hmm. 21. And when it was told Saul, he sent other messengers, and they prophesied likewise. And Saul sent messengers again the third time. Oh. They prophesied also. 22. Then when he also to Ramah, and came to a great well that is in Shiko, and he asked and said, Where are Samuel and Daud? And one said, Behold, they be at Naioth in Ramah. Hmm. Verse 23. 23. And he went thither to Naioth in Ramah, and the rock of Alua Yahuwah was upon him also. And he went on and prophesied until he came to Naioth in Ramah. Verse 24. And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, Hmm. and lay down naked all that day, Oh. all that night. Wherefore they say, Is Saul also among the prophets? Opo. So, yun po, mga kapatid. Loud and clear po yung ating nabasa. Saul ay isang hari. O, di ba? Ang isang hari ay meron po siyang dress code. Okay? But sa panahon ito, yun na nga, alam natin na may mga prophesying na nangyari between Samuel and Daud at Saul din po ay nakapag-prophesy din. Okay? Malinaw yan sa ating nabasa, mga kapatid. But take note, he stripped off his clothes. Yung kanyang dress code ay inalis niya and prophesied before Samuel in like manner. Kung si Samuel or si Daud, sila ay nakapag-prophesy, ganito rin po, mga kapatid. Nakapag-prophesy din si Saul, yung hari ng Yasharal, mga kapatid. But take note, anong ginawa niya? And lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, Is Saul also among the prophets? So tingnan mo yan, na there is what we call nakedness. Okay? But take note, yung kanyang nakedness, habang siya ay nag-perform ng prophesying, mga kapatid. As he prophesied, he stripped off his clothes and lay down naked all that day and all that night.
Kaya may nagtanong dito, ano ba, kasali ba si Saul bilang propeta? Okay? So, take note of that. Hari siya, mga kapatid, ngunit hinubaran niya ang kanyang sarili sa mga dress code ng hari at nagiging naked siya buong araw at buong magdamag, mga kapatid. Okay po? Brother Pio, please proceed po dito sa verse 24. Proceed ka lang dito sa verse 24 ng Tagalog. Balikan mo, Brother Pio, ang Tagalog, verse 24. Right away, you go to verse 24. Nandyan pa ba si Brother Casadiao? Go ahead po. Okay. Go Nag, right away sa verse 24. naghubad din siya ng kaniyang mga kasuotan at Oh. man ay nagsalita rin ng propesiya sa harap ni Samuel at siya'y nahigang hubad sa buong maghapon at Hmm. damag. Hmm. Kaya't sinasabi, pati ba si Saul ay isa na rin sa mga propeta? Oh. Okay. So, see, mga kapatid, naked doon sa English, dito sa Tagalog, siya'y nahigang hubad. Okay? Sa buong maghapon at magdamag. So, kita natin dyan yung issue on dress code. Okay? Na kahit siya isang hari, but dahil siya ay nag-involve ng prophecy, mga kapatid, or meron siyang prophesying na activity, which is spiritual activity, sa panahon na yun, mga kapatid, siya ay nahigang hubad. Buong maghapon at buong magdamag, mga kapatid. So, na-connect natin doon sa sinaunang mga tao na wala pa sila nagkasala, they were all naked. At dito makikita natin isang hari, uh, after he prophesied, he also lay down naked, mga kapatid. Okay? Patuloy tayo dito sa issue on nakedness. Salamat po, Brother Kasadia o Brother Pio. Can I ask also someone, another one, to read Isaiah 20 verses 1 to 3. Sino po ang pwede maka-volunteer? Please unmute po and sabihin ninyo if you are ready. Dan at Kuwa or Ib, mga kapatid. Kanina Shamual. Okay? O rather, Saul, rather, mga kapatid. Ngayon, Yasayao. Anyone can read this? Ako, Brother Dan. Oh, yes. Go ahead, Sister Marife. Go ahead po. Isaiah 20, verse 1 to 3. In the year that Tartan came unto Ashdod, when Sargon, the king of Assyria, sent him, and fought against Ashdod, and took it. Verse 2, at the same time spake Yahuwah by Isaiah the son of Amos, saying, Go, and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot. Verse 3, and Yahuwah said, Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot 3 years for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia. Okay, pakibasa po ang Tagalog. Sister, verse 2 at saka verse 3. Go ahead po. Okay, Tagalog, verse 2 to verse 3. Nang panahong iyon ay nagsalita si Yahuwah sa pamamagitan ni Isaias na anak ni Amos at sinasabi, Ikaw ay humayo at kalagin mo ang damit
sako sa iyong mga balakang at hubarin mo ang sapin sa iyong paa. At ginawa niyang gayon at lumakad na hubad at yapak. Verse 3, at sinabi ni Yahuwah, kung paano ang aking lingkod na si Isiyas ay lumakad na hubad at yapak sa loob ng 3 taon bilang tanda at babala sa Ehipto at Ethiopia. Opo. So, salamat po, Sister Maripe, sa pagkabasa. So, another scenario, another incidence of nakedness, mga kapatid. Walking naked and barefoot. Okay? At tingnan mo yan, for 3 years, naked and barefoot 3 years. Ano po yun? Ang mensahe po nito is merong spiritual na mensahe. At ano po yung spiritual na mensahe? A sign, okay? Merong pangungusap, may mensahe si Abba Yahuwah doon sa Egypt at Ethiopia na sila ay mag-wonder bakit ba ang alagad, ang servant ni Abba Yahuwah na si Yasayao ay lumalakad na hubad. Okay? So, sinadya talaga ni Abba yon kasi merong mensahe siya na pinapaabot doon na si Yasayao ay talagang maghubad, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung isipin natin na tayo ay mga made apart, dapat meron tayong certain dress code, mga kapatid. Kailangan tingnan natin yung other angles na may mga scriptural references na ang tao ay talagang hubad, mga kapatid. Okay? Si Adan at si Koa o si Eve, hubad sila bago nagkasala. Si Saul, ayun, walk naked o lay down naked. Dito, uh, alagad ni Abba Yahuwah, inutusan niya na lumakad na hubad. Okay? And barefooted. Okay? Ilang taon po? 3 taon. So, come to think about it na kung merong ganun na mga scenario, dapat mag-isip tayo ng mas malalim, mga kapatid. Kasi itong mga nabanggit natin dito, si Saul, yan ay hari. Meron siyang certain dress code bilang hari. O napakahiya naman, no? Na wala na siyang damit bilang hari. Itong si Yasayao bilang alagad. Okay? Dapat meron siyang certain dress code na dapat isusuot niya. Kasi siya po ay dapat kagalang-galang bilang alagad ni Abba Yahuwah. But merong utos si Abba Yahuwah. Hubarin mo yan. Meron siyang message. Maglakad ka, hubad at nakapaa, mga kapatid. So, yan po. Ating pong ipaliwanag yan na kung mag-isip man tayo ng dress code, dapat hindi na nakasulat itong mga nakedness na ito, di ba, mga kapatid? Dapat hindi na sana nakasulat itong mga nakedness na ito. Kung bakit nakasulat yan is because at least maiintindihan natin na malawak na pag-intindi, mga kapatid, yung issue on dress code. Okay? Patuloy tayo dito sa Revelation. So, ano ba yung dress code na pinag-usapan? Okay, salamat po, Sister Maripe. Anyone else who would like to read Kasaon or Revelation 19 verses 6 to 8, mga kapatid? Basahin natin ang English and Tagalog. Anyone would like to also read? Si Sister Azara, nandyan ka pa ba? Si Brother Dan ako po. Sige. Apo, go ahead, Sister Liligita. Go Ah, ahead. Revelation 19, 6, 7, and 8. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah for Yahuwah, Alua.
omnipotent, reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Okay Hallelujah. po. So, dito, mga kapatid, makikita natin na this is the wedding of the marriage lamb, the marriage supper of the lamb, mga kapatid. Ah, yung kordero ni Yahuwah, walang iba kundi si Yahusha, mga kapatid. Yahusha po yung kordero dito, yung lamb. So sa wedding na mangyayari, chapter 19 po yan, ibig sabihin nakabalik na si Yahusha, mga kapatid. Nakabalik na po si Yahusha. So, dito sa wedding na mangyari, sinabi to, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen. Okay? Clean and white. For the fine linen is what? The righteousness of the saints. So, ito na nga yung sinasabi natin na cloth of righteousness, mga kapatid. So, itong fine linen na yan, and clean and white, mga kapatid, is really no other than righteousness. Okay? So, yung cloth na pinag-usapan natin dito sa part 1 is yung cloth of righteousness, mga kapatid. The cloth of righteousness, which is really fine linen, clean and white, mga kapatid. Okay? So, ano po yung cloth of righteousness? Ito na nga po, mga kapatid, yung tinasabi natin dito na bakit cloth of righteousness yan, in which ito yung clean and fine linen and white, mga kapatid. Ito na nga yung tinatawag natin na obedience to the Torah. Obedience to the Torah is our righteousness. At iyan po ang ating dress code, mga kapatid. Okay? That is our garments. That is our dress code. What is that? Yung ating obedience, mga kapatid. Okay? Proceed kayo, sister, dito sa Tagalog para ma-emphasize Sige po po. natin. Okay po. Narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah, sapagkat tagahari si Yahuwah nating aluwa, na makapangyarihan sa lahat. Tayong magalak at tayong magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. At sa kanya'y pinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Oh, see, mga kapatid? So, during the wedding, ang attire talaga is, ito na nga yung attire. Okay? Pinong lino, makintab at malinis. Okay? But tingnan mo yan. Sapagkat ang pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal. So, ito yung spiritual clothing natin, mga kapatid. Na pinong lino, makintab at malinis. At ano yun? Yun ang tinatawag na matuwid na gawa. The righteous act. What is the righteous act? Yun na nga yung ating pag-obey. Yung ating pagsunod sa ah, Torah, mga kapatid. So kaya kailangan nating ma-establish na meron ba talagang instruction sa Torah na yun ang dapat nating susuotin. Kasi kung merong instruction ang Torah na yun ang dapat nating susuotin, halimbawa, talking of the literal na dress code, okay? Kasi dito pinag-usapan natin more of a
figurative, more of a spiritual, di ba? Kung meron tayong mapatunayan na nakasabi sa Torah, yung literal talaga na dress code, mga kapatid, na kasuotan, then bilang bahagi sa ating gawain na matuwid, dapat nating sundin. Okay pa? Malinaw ba, mga kapatid? So, kailangan pagsuriin natin yan. We're talking about the spiritual dress code, the figurative dress code. So, ang tanong, nakasulat ba sa Torah yung talagang dress code na literal na dress code, mga kapatid? Kasi kung nakasulat yan, then kailangan tayong gawin yan. Because when we do that, that is really our what? Spiritual dress code, mga kapatid. So, yan po, abangan natin po mga kapatid sa susunod po na mga bahagi sa ating pagsuri dito. Okay? Now, another reference. Salamat po, Sister Azara Bachiao. Sister Ahaba Bachiao, nandyan ba or pwede bang makabasa nito? Job o Ayub, mga kapatid. English at Tagalog. Ah, Salamat po, Sister Ahaba Bachiao. Dalawang mga references po, but English and Tagalog po. Job 29:14. I put on righteousness and it clothed me. My judgment was a robe and a diadem. Sa Tagalog po, ako'y nagbihis ng katuwiran at ako'y dinamitan parang isang balabal at isang turbante ang aking katarungan. Opo. So, malinaw. Salamat sa pagkabasa, Sister. So, mga kapatid, malinaw dito sa declaration ni Ayub na sabi niya, I put on righteousness. So, talking about the spiritual cloth, which is really yung righteousness. Sabi niya, and it clothed me. So, malinaw po, mga kapatid, it clothed me. Naging damit ko itong cloth of righteousness. Sabi niya, my judgment was a robe and a diadem. Okay? Ibig sabihin, yung pasya ko, my judgment, sabi niya, na dapat tamang pasya kasi yan po ang aking robe. Yan po ang aking diadem. Okay? So, yan mga kapatid, no? Malinaw po. Righteousness and judgment, yun po ang mga bahagi ng dress code na pinag-usapan. Sa Tagalog, ako'y nagbihis ng katuwiran at ako'y dinamitan parang isang balabal at isang turbante ang aking katarungan, mga kapatid. So, yan po, malinaw that this is our spiritual dress code. Ano po yung ating spiritual dress code? Yung ating pamumuhay na ayon po sa katarungan o katuwiran rather, mga kapatid. Okay, meron po tayong additional dito sa Revelation 3:16 at 18. Can I ask anyone else? Sino pa pwede mag-volunteer? Sister Ahaba, pwede bang patuloy mo pa basahin ito? Revelation 3:16. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. 17. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Oh. Hindi mo nalalaman, ikaw ay Aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Oh. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng hintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag ang mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pampahid nilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Oh, see, mga kapatid? Salamat, Sister Haba, sa pagkabasa. Dito sa
assembly ng Laodicea po ito. Okay, kung basahin natin mula pa sa verse 15 o 14 mga kapatid. Assembly po ito ng Laodicea. Ano po sila? Sinabi no, malamig, hindi mainit o malamig man. So, ang ibig sabihin, lukewarm. Okay? O, lukewarm sila. Sabi niya, ay isusuka kita mula sa aking bibig. So, ayaw ni Aba yung assembly na lukewarm. Hindi siya mainit, hindi naman malamig. Okay? So, ayaw ni Aba yung lukewarm. So, sabi dito ni Yahushua, sabi niya, kayo, sabi ninyo ako'y mayaman. You say that you are rich. Totoo naman talaga, literally, sila ay talagang mayaman. Itong assembly nito ay mayaman. Okay? Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag, at hubad. Okay? Mga kapatid, hindi ko po na nahanda diyan yung English. Can I ask somebody to read the English here? Verse 17 and verse 18. Mga kapatid, para marinig natin yung pagkasalin sa English. Can I ask a reader? Kasaon 3:17 and 18 in English po. Sinong may dala dyan ng Hallelujah Scripture? Brother Dan, ituloy ko po. Opo, go ahead. Salamat, Sister Corazon, Sister Aba Bachio. Go ahead po. Revelation 3:16. So, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I'm going to vomit you out of my mouth. 17. Because you see, rich I am, and I am mid-rich, and need none at all, and do not know that you are rich, and pitiable, and poor, and blind, and naked. Oh. 18. I advise you to buy from me gold, refined in the fire, so that you become rich, in white garments, so that you become dressed, so that the shame of your nakedness might not be shown, and anoint your eyes with ointment, so that you see. See, mga kapatid? Ano yung advice dito ni Yahushua? Bili ka sa akin ng gold. Refined in the fire. So that you become rich and white garments. So that you become dressed. See, mga kapatid? Nakita ninyo? Buy from me gold that went through fire. Anong maalala po natin dito, mga kapatid? Yung affliction, yung immersion by fire. Ano po yun na pinag-usapan ni Pataro Peter? Yung mga various trials, di ba? Mga kapatid po ang pinag-usapan dito. Various trials. So sabi po ni Yahushua sa assembly ng Laodicea, buy from me. Ano yung kailangan nilang bibilhin? Kasi yun ang wala sila. They said they are very rich and yet in reality, sa spiritual na aspect mga kapatid, they are very poor. They are naked. Nakuha ninyo mga kapatid? So they are poor and they are naked sa spiritual na mga bagay mga kapatid. Yes, literally, napakaraming pera, mayaman sila. They can buy any literal dress that they can, mga kapatid. But ang katotohanan pala, they are poor and they are naked. Kaya sabi dito ni Yahushua sa kanila, okay, para magkaroon kayo ng dress, magkaroon kayo ng damit, mga kapatid, anong sabi ni Yahushua dito? Sabi niya, bili kayo sa akin. Okay? So that you become dressed, so that the shame of your nakedness might not be shown. Okay? Malinaw po mga kapatid na ang dress code ni Abba Yahuwah is really yung pag-go through natin ng ano po, yung mga affliction, yung mga various trials of many kinds mga kapatid. Okay? Yun po yung ating dress code
na kung saan yung ating pamumuhay ayon po sa kagustuhan ni Aba Yawa. Yun po ang ating dress code, mga kapatid. Okay? So, while it is true na mahalaga yung literal na dress code, mga kapatid, but most importantly, ngayon sa part 1, binigyan natin ng serious attention yung dress code of righteousness. Yung pamumuhay natin ayon sa kagustuhan ni Abay Yawa, mga kapatid. So, what is our unwavering truths dito, mga kapatid? When we talk about Abay Yawa's dress code, ito na nga po, mga kapatid, walk in righteousness. Tayo'y lumakad ayon sa tamang pamumuhay, mga kapatid. Walk of obedience on the Torah, mga kapatid. Sundin natin kung ano yung nakasulat sa Torah. Yun po ang ating dress code, mga kapatid. Okay, ano pa? Walk in the presence of Habay Yahuwah, mga kapatid. And you can add more kung ano pa yung i-add ninyo dito, mga kapatid. So, yan po ang unwavering truths. Now, when we talk about dress code, we're talking about yung ating pamumuhay na matuwid ayon sa Torah, mga kapatid. So, ano po yung punto natin dito? Pwede naman po na tayo ay nagkaroon po ng literal na dress code. We wear certain dress that would reflect na tayo ay mga sangkatauhan ni Aba Yahuwah, mga kapatid. Wala tayong problema doon. Pero ang problema is kapag nakasuot tayo sa mga literal na mga dress code na iyan, ngunit yung sa ating loob, yung ating puso, yung ating private and personal na buhay ay hindi nag-reflect ng righteousness, ng katuwiran, mga kapatid. Hindi nag-reflect ng Torah, mga kapatid. Hindi nag-reflect yung presence ni Abba Yahuwah sa ating buhay, then anong nangyari doon sa ating literal na dress code? Kita ninyo, mga kapatid? Magiging walang bisa yun. May sabihin, hindi yun ang magiging useless, kumbaga. Katulad dito sa assembly ng Laodicea. They are very rich. They are very wealthy. They have everything. They can buy any kind of dress code, mga kapatid, dahil marami silang pera. But ang reality, sinasabi ni Yahushua, you are poor and naked, mga kapatid. So, what's the point? Dapat meron hindi natin kalimutan na yung pinaka-the best na dress code is yung ating change of lifestyle. Yung nagbago yung ating buhay at nagbago din ang ating lifestyle, mga kapatid. Okay? So, kita mo yung balance dito. Yes, we emphasize na meron tayong dress code na literal, yung ating mga panuot at pananamit dapat magbago din yon kasi yun ang change of lifestyle. But huwag natin kalimutan na merong mas mahalaga, mga kapatid, na dress code, which is yung ating pamumuhay, yung ating pag-walk according sa Torah at yung kanyang righteousness, mga kapatid. Naalala ko yung pumili si Samuel ng hari. Hindi ko lang na lista dito, no? Saul, siya yung unang hari, di ba? Siya yung unang hari doon sa Yazaral. So, nung pinili na si Saul, kung di ako nagkamali, no? Tama ba? Please correct me, mga kapatid. Na sabi ni Abayawa kang Samuel,
Sabi niya, ano yung sabi niya? Ah, huwag kang tumingin sa ano, panglabas. Okay? Do not look at the outward Appearance. appearance. Tama ba First yun? Samuel 17, Brother Dan. Sige, tingnan natin mga kapatid, no? Kasi para hindi tayo First magkamali. Samuel 16, Okay, verse 7. sige. If you are there, please read it, sister. Unang Samuel Sige. 17. Wait. 17, First Samuel. Mahalaga ito mga kapatid, no? But we are not saying na hindi mahalaga yung literal na dress code, ha? But bigyan natin muna ng emphasis dito. Kung ano yung emphasis ni Abay Owa dito. Go ahead po, sister, kung nakita mo na. 6. First Samuel chapter 17. 17. Verse 6. Wait, yan pa. Kayo mga manonood sa Republish, proceed to First 16, Samuel chapter 17. 16, 7. Sandali, Brother Dan. Apa? First Samuel 16, verse 7. Tama. First Samuel 16 16, verse 7. verse 7. But Yahuwah said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have refused him. For not as man sees, for man looks at the eyes, but Yahuwah looks at the heart. Hmm. Okay. Hindi pala ito yung pagpili kay Saul, no? Yung pagpili na pala ito kay Daod, tama? Sa, Saul ito, Brother Dan? Kay Saul. Okay. Sige. Yes. So, nagkamali ako, no? So, okay. So, yung, okay. So, ang pagpili kay Saul, mga kapatid, ito yung sinabi ni Abba Yahuwah. Yahuwah said to Samuel, do not look at his appearance or at the height or his stature, because I have refused him. For not as man sees, for man looks at the eyes, but Yahuwah looks at Heart. the heart. So, are you seeing the are you seeing from the point of view ni Abba Yahuwah? Iba doon sa point of view ng tao. Yung point of view ng tao, tinitingnan niya kung ano yung outside, yung height, okay, yung stature, okay, yung kasali na yung mga panamit, okay? Yun ang tinitingnan ng tao, mga kapatid. The appearance itself. The outside appearance itself. How it looks. But, ano yung tinitingnan ni Abba Yahuwah? Yung nasa puso. So, it's possible, mga kapatid, na yes, we observe literal dress code. Suot ito, ganyan, attire here and there. Yes, it's very possible na yun ang kasuotan natin, pero ano yung nasa ating puso? Na nakuha niyo mga kapatid? And Abba Yahuwah is more pleased kung ano yung nasa ating puso, mga kapatid. Just like in the original state of man, nung hindi pa sila nagkasala, they were all naked, mga kapatid. Saul was naked when he prophesied. Yesayao was naked for 3 years, mga kapatid. So nakita ninyo na Abba Yahuwah is giving value and giving importance kung ano yung nasa heart, kung ano nasa puso, mga kapatid. Because there is a tendency na yes, we wear certain dress code in the literal sense, but doon sa ating puso, doon sa ating mga private na buhay, ay hindi po kalugod-lugod sa harapan ni Abba Yahuwah. So, as a way to end, Abba Yahuwah is cleansing us through a clear understanding of our dress code.
mga kapatid. It is our righteous walk before Him. It is our walk of obedience. Yun po, mga kapatid, ang dress code na pinag-usapan natin dito sa part 1. Okay, anyone would like to make some comments? What is this message for you? Please contribute kayong mga manunood sa Republish, mga kapatid. What are your thoughts and your feelings about this? What changes we should make, mga kapatid? So, dito po natin nakuha ito, Watchman Obia. Ito po yung kanyang YouTube channel, mga kapatid. So, we would like to inform you na Watchman Obia po. Very short ang kanyang uh, video, 17 minutes, but we also added some inputs, mga kapatid. Anyone would like to share something before tayo magtapos, mga kapatid? Can we hear? May mga pangungusap ba si Abay Yawa sa atin? Sa susunod po na pag-usapan natin, we'll discuss ano po yung mga tinuturo ni Yahushua related to this, mga kapatid. So, maririnig po natin yan mula kay Yahushua. Kung ano yung mga sinasabi niya. This is very much related to this, mga kapatid. Okay, meron bang magdagdag, mga kapatid, ba bilang additional comments? What is Abayawa talking to you? O baka wala pa kayong masabi ngayon kasi part 1 pa ito. Abangan na lang natin matapos para ano kayo makapagpasya or muni-muni kayo, mga kapatid. What do you think? Tama ba ang inisip ko? Part 1 pa ito, Brother Dan. Pakinggan muna namin yung part 2 at part 3. Then, saka kami magsalita. Anyone would like to also agree with that? Yes, Brother. Yes po, Brother Ran. Yes. Okay, sino mauna? Ladies muna, si Sister Bakar, sayaw ang mauna. Go ahead, Sister. Yes po, dapat pag-isip-isipan kasi pinanggalingan ko na po yun sa aming assembly noon, yung dress code na yan at talagang nahirapan ako, ganon, kasi yun na nga na mahigpit yung dress code doon. At ngayon na nandito na ako sa Yawa, believing as a Yawa believer, um, ako lang sa isip ko lang na um, medyo lax, ganon, na Relax. I don't know if uh, mal- ah, tama ba tong after this discussion, tama ba itong nasa isip ko na um, medyo naka-relax ako doon sa conservativeness doon sa pinanggalingan kong assembly. At um, at napag-usapan ito tungkol sa dress code na talagang mahirap kasi mm, na pag na ang topic natin ay about na sa modesty sa dress code sa pangbabae, talagang mahirap dahil hindi ka pwedeng magsuot ng pantalon. Oh. Eh, ang pantalon kasi very convenient sa mga lakad-lakad ba na yung at saka uh, yun na. Pero sa isip ko kung talagang um,
If-follow natin yung dress code according yung biblical, Hmm. okay lang basta kasi na-follow nga namin doon sa conservativeness doon sa ano sa assembly na walang pangalan eh lalo na ngayon Ah, na na you have a point. yes na talagang obedience ang ano natin kay Aba Yawa. Hmm. Mag-obey tayo. Whatever is the outcome sa ating discussion na yung about dress code talaga, then we should be abiding in His word. Yun Ah, lang po, Brother Dan. yada, yada yawa. So, kung kaya man, noon na iba pa yung pangalan, you Yes po. observe that strict dress code, literal na dress code, mga kapatid. Bawal yung mag-pants, okay? At iba pang ibang mga specific na dress code. Bawal yun at naisabuhay ninyo. Kasama yung mga kasapatiran noon nyo doon. How much more ngayon, no? Na Yes po. nakakilala tayo. Ah, but again, striking the balance, uh, it's good na i-emphasize natin yan, yung mga dress code na yan na literal. But titingnan natin, no, kung meron ba talagang specific or meron ba tayo, is it really supported by scripture, kumbaga? Kasi pwede kasing tradition of men lang yan, okay? So kailangan i-establish natin sa part 3 yung mga references. Meron ba tayong mga strong references? Kung merong references, then bahagi na yun sa ating dress code of righteousness o the the dress code of righteousness, bahagi na yun sa ating pag-obey. Okay? Sa ating pag-obey. So kung ma-establish natin yun mga kapatid na meron talaga, then as part of obedience, because obedience is our cloud of righteousness, then makikita natin na uh, we are set apart outside and inside. Are you Inside. getting the idea mga kapatid? Yes Kasi, po. kasi pwede naman na ipakita natin yung ating pagka-made apart, pero panglabas lang. Okay? Nakita ninyo? Yes. So kaya Yes po. foundational itong part 1 kasi we emphasize more of the inward change. Okay? And then dapat mag-follow rin din yung yung outward change of lifestyle din. Okay po. So that's a very good interaction with you, sister. Yes, go ahead, Brother Kasadia o Brother Pio. Go ahead po. Ah, mas talagang mabuti na malaman ito sa ating lahat kasi sa pinanggalingan natin noon, Hmm. lalo na sa mga baguhan dito, parang alam ko yung dress code ay talagang nasulat sa Torah at Hmm. Okay. hindi natin yon pinagbigyan ng importansya kasi ano, tinuruan tayo ng grace. So ngayon, alam na natin, lalo na tayong mga baguhan, Hmm. kailangan natin malaman ito at abangan namin Brother Dan, sa susunod na part 2 ito. Opo. Hmm. Kasi ah, kung ito'y may talagang nasa Torah, ah, magsunod tayo dito. Hmm. Kasi yon ang kabalauran ni Yahuwah at siya Yan. matutuwa kung tayo ay susunod sa Kanya. Yan lang, Hmm. brother. Akan. So, yes, mga kapatid, tama yung sinabi ni Brother Pio. Tayo'y nanggagaling sa iba't ibang mga background, okay, na hindi sumusunod sa Torah. Yun man talaga tayo. At ngayon, namulat na tayo, na awaken na mga kapatid. So, ah, malinaw yung commitment dito ni Brother Casadia o na
kapag mapatunayan natin sa Torah, then so be it, no? Sundin natin yan, mga kapatid. Yadayawa po. Yes. Meron pa? Mag-additional? Nandyan ba si Brother Yazario or Brother Exactly or si Brother Dimitrio? You wanna add something before we end? O, sino pa po ang nais na mag-share? Sister Azara, you wanna share something? O Sister Ahaba? Sister Marife? Sino po? Meron pa bang magdagdag dyan? Ah, kuha, Brad, sa katong Opo. sa Revelation gani. Revelation Ah, ba to? chapter 3 and Ah, chapter 19. I don't know, kung tama ba niya, limot ko sa first, but yeah, very important yun nga kabalota nga ang pinaka-importante nga dress code is the righteousness. Chapter Mo 19 dyan na yun. siya Eh. pinaka Chapter 19 verses 6 una. to 8. Opo. Ito nga, one, Brad, Chapter 19 mga of Revelation verses 6 to 8. Opo. 6 to 8, yes. So, pareha atong gikuha niya si gipa lakaw-lakaw ni Abba Yaowa si Isaiah tulo ka tuig nga naghubo. Hmm. Nga wala siya sa food. So, di naman sabi nga, kuhaan siya, pero ang obedience ni Isaiah gani and the righteousness nga naa sa iya ha is mo mismo ang iyang sanina Hmm. nga gikuan. Follow siya sa follow talaga siya sa kung ano man ang sinabi at inutos ni Yahuwah sa kanya. Yan. Kasi gaya na sinabi mo kanina, Brad, na kung ano kung yung sa loob is yung sa labas ay nag-follow yan. Follow talaga. Ano yung nasa heart mo. Or ano, kaya nga kung ano yung nasa kalooban mo, yun din ang nakikita sa panglabas. Hmm. Yada. Yun lang po. Yada. Salamat. Yawa. So, clean in the inside, clean also on the outside. And take note, pwedeng clean on the outside pero dirty in the inside. We will have more on that sa part 2, mga kapatid. So, yan. But here, na-establish natin na sa na-highlight ni Sister Marife na yung pag-obey ni Yashayao sa command ni Abayawa, barefooted ka, naked ka, yung kanyang pag-obey was his cloth of righteousness for 3 years na ginawa niya yun. Wow, hindi yun madali mga kapatid ha. It was not easy but sinunod ni Yashayao mga kapatid. Opo, Yada Yawa, sino pa po merong idagdag bago tayo magtapos? Dagdag ko lang po sa sinabi niyo, Brad, yung sa kay Isaiah na kasi sabi ko, ano nakikita sa panglabas, kundi ang ano nasa ating puso, Hmm, ating kalooban. yes. Yada, yada Yawa, mga kapatid, sa additional na sharing ni Sister Maripe. Meron pa ba, mga kapatid? Anyone who else would like to share? Okay po. Kung Brother Dimitrio, you wanna share something? Brother Yesar, you wanna share something? Okay po. Mga kapatid, kung wala na, then tapusin po natin, no?
by saying na anyway, part 1 pa ito. So, meron pa abangan pa natin yung susunod mga kapatid na part 2 and part 3. And then saka tayo mga kapatid nagbigay ng overall na assessment or pagmuni-muni mga kapatid. So, para makuha natin yung balanse mga kapatid na pananaw dito. So, yan po ang ating tutukan. So, from this time at susunod na mga linggo, mga kapatid, abangan natin. At please pray also kasi kailangan natin ng wisdom na magmula kay Abba Yahuwah sa kanyang mga salita. So, all esteem po, mga kapatid, and praises kay Abba Yahuwah, Lasyam Yahusha. Yada Yahuwah po, mga kapatid. Dadaya, wow. Yahuwah, Shalom.